Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay Biyernes ng gabi, October 31, 2025 at narito ang inyong independent weather update na nakabatay lamang sa pinakahuling datos mula sa PAGASA. Sa kasalukuyan, bagamat maraming weather systems ang kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa, inaasahan pa rin natin ang generally fair weather condition sa malaking bahagi ng Pilipinas ngayong weekend. Ibig sabihin, bahagyang maulap ang kalangitan sa maraming lugar at madalas na maliwanag sa umaga, ngunit posibleng magkaroon ng mga panandaliang pag-ulan at thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, nakakaapekto pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang salubungan ng hangin mula sa hilaga at timog na hemisphere. Ngunit ayon sa PAGASA, hindi gaanong malakas ang mga pag-ulang dala nito sa mga susunod na araw. Samantala, ang Northeast Monsoon o Amihan ay nananatili sa extreme northern Luzon na nagdudulot ng mahinang ulan sa Batanes, habang ang shear line naman ay hindi pa ganoon kaaktibo ngunit patuloy na nagdudulot ng scattered rains at thunderstorms sa mga bahagi ng Cagayan, Isabela at Aurora sa susunod na 2 araw. Ayon sa PAGASA, sa ilalim ng ITCZ, 2 low-pressure areas ang namataan. Una, isang bagong LPA na nabuo kaninang alas 3 ng hapon na nasa layong 160 kilometers west-southwest ng Coron, Palawan. Ito ay hindi inaasahang magiging bagyo at unti-unting lalayo palabas ng bansa, subalit magdudulot pa rin ng mga pag-ulan ngayong gabi sa Palawan. Ikalawa, ang LPA na patuloy na minomonitor sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, humigit kumulang 1,600 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ayon sa PAGASA, may medium to high chance itong maging tropical depression sa loob ng 24 na oras at posibleng mabuo bilang bagyo bukas ng gabi o sa linggo. Kung sakali pong mabuo ito, papangalanan itong Bagyong Tino. Ito na po ang magiging ika-20 na bagyo ng taon at ang unang tropical cyclone na papasok sa buwan ng November 2025. Ayon sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, inaasahang mananatili muna ito sa silangan ng Caraga Region sa Lunes at Martes at posibleng tumawid sa Visayas at Southern Luzon sa pagitan ng Martes hanggang Huwebes. May posibilidad ding magbago ang direksyon nito o manatiling nakalayo sa ating kalupaan, kaya patuloy po tayong magantabay sa mga susunod na update. Para bukas, inaasahan ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa shear line. Sa Cagayan hanggang Isabela at Aurora, asahan ang scattered rains at thunderstorms mula umaga hanggang gabi. Sa Batanes, posibleng mahinang ulan dahil sa northeast monsoon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong ulan at thunderstorms sa hapon. Sa Visayas and Mindanao, sa Palawan, dahil sa LPA, asahan ang maulap na umaga na may scattered rains, ngunit bubuti na ang panahon pagsapit ng tanghali hanggang gabi. Sa Visayas, inaasahan ang fair weather na may bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Sa hapon hanggang gabi, posibleng magkaroon ng localized thunderstorms, lalo na sa northern at eastern Samar. Sa Mindanao, magiging generally fair weather din, subalit may mga panandaliang pag-ulan, lalo na sa kabundukang bahagi. Sa sea condition, sa ngayon, walang nakataas na gale warning, ngunit pinapayuhan ang mga mangingisda na mag-ingat pa rin, lalo na sa northern Luzon, kung saan ang alon ay maaaring umabot ng 1.5 hanggang 3 metro. Sa West Philippine Sea at Pacific Ocean, karaniwang nasa 1 metro, habang sa mga inland seas, nasa 0.5 metro lamang. At sa ating weather outlook for the next 3 days, sa linggo, halos kaparehong kondisyon pa rin ng panahon sa Luzon. Maulap sa Cagayan Valley, Aurora, Apayao at Kalinga dahil sa shear line, samantalang bahagyang maulap hanggang maulap naman sa nalalabing bahagi, kabilang ang Metro Manila. Sa Lunes at Martes, inaasahan ang paglapit ng Bagyong Tino na magdudulot ng malalakas na pag-ulan sa Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila. Sa Eastern Visayas, inaasahan ng heavy to intense rains sa Monday at Tuesday, habang sa Mindanao, magiging pinakamaulan ang Caraga Region, Davao Region at Misamis Oriental. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslides at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan kung kinakailangan ng evacuation. Patuloy po tayong magbantay sa mga opisyal na abiso ng PAGASA, lalo na sa paggalaw ng low-pressure areas at ng paparating na Bagyong Tino.
Yan ang pinakahuling independent weather report, batay lamang sa opisyal na datos mula sa PAGASA. Magandang gabi po at maging ligtas tayong lahat.